Siya nag-provide ang lahat ng pangangailangan. Siya rin nakiusap sa hari ng Espanya upang gawin itong malayang parokya. Nung namatay ang kondesa, doon siya inilibing sa simbahan ng San Francisco de Malabon. Ang Santa Cruz de Malabon ay tinatanggi ng isang paring Pilipinong sekular. Noong August 29, 1780, ang simbahan o parokya ng Immaculada Concepcion sa Nain itinatag noong 1796, ang Santisimo Rosario noong October 1845, San Jose de Bailen noong 1858, San Domingo de Ternate noong September 19, 1863, at Nuestra Señora de Guía de Magallanes noong March 3, 1883. Ang Cavite ay kinilala rin sa taluring Tierra de Maria Santísima kasi matindi ang devotion ng mga Caviteño sa Mahal na Birhen. Sa kunayan, yung dalawang pinakaunang parokya dito sa Cavite ay dedicated sa Mahal na Birhen. Ang San Pedro Apostol sa Cavite Puerto, ang kaunang parokya sa Lolan, Cavite. Siya ang pinakamanang parish ng Lolan, Cavite, at ang patrona doon, magawa ang pangalan ay San Pedro, pero ang patrona ay Immaculada Concepcion. Sa Aklan, Cavite, ang mother parish ay ang parokya ng Silang. Bagamat ito ay tinatag ng mga Franciscano bilang San Diego de Alcala, pero nung take over ang mga Jesuita, ang naging patrona ay Nuestra Señora de Candelaria. Maraming ibang parokya na naging patrona ay ang Mahalabira, katulad ng Maragondon, Nuestra Señora de la Ascensión, Imus, Nuestra Señora de Pilar, ang Rosario, ang Nain, Immaculada Concepcion, Rosario sa Salinas ay Nuestra Señora del Santísimo Rosario. For a while, there was a town created dito sa Bacoor, doon sa may bahagi ng San Nicolas, at ito ay tinawag na Novaliches. At ang naging patrona ng parokya ay Nuestra Señora de las Mercedes. Kaya after 1 month, dinisod ang bagong town, dinisod din pati yung parokya. Then yung Magallanes, Nuestra Señora de Guía. Maliban dito, there are 3 special devotions sa Mahal na Birhen na nagsimula o tumanyag dito sa Cavite. Una, yung devotion sa Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Nung ito ay dumating sa Pilipinas noong 1626, ang Mahal na Birhen ay unang ibinaba sa Cavite Puerto. Then nila sa simbahan sa Ignacio sa Manila. At eventually, dinala ng mga Jesuita doon sa simbahan sa Antipolo. Noong 1639, nagkaroon ng pag-aalsa ng mga Inche, sinulog ang simbahan ng Antipolo. At batay po sa kasaysayan, nasunog ang simbahan, pero sa gitna ng mga abo, natagpuan ang Mahal na Birhen, intact pa rin. Kaya sa utos ng Gobernador General Sebastian Hurtado de Corcuera, ang Mahal na Birhen ay inilikas una sa Manila, then eventually dinala sa Cavite Puerto, at doon binambada sa Real Capilla del Arsenal de Cavite. So for 14 years, ang Mahal na Birhen ng Antipolo ay naroon sa Cavite. From time to time, siya sinasakay sa mga galleons bilang patrona. Kasi yun po ang practice sa mga Kastila. Bawat mga galleons, merong patrones or patron. So, batay sa kasaysayan, sa tuwing ang Mahal na Birhen ay sakay ng galleon, ito ay ligtas at maluwalhati na nakakarating sa karoroonan. Pupunta sa Acapulco, babalik sa Pilipinas. Napakalaking bagay po yung pagbabalik ng galleon kasi dala-dala nito yung sustenance ng Pilipinas, financial sustenance para sa pagpapatakbo ng gobyerno ng Espanya dito sa Pilipinas. Kaya matapos ang 14 years ng pananatili sa Cavite at paglalayak sa Pacific Ocean, bago dinala muli sa Antipolo ang Mahal na Birhen, siya binigyan ng pag-ibang title ng Gobernador General Santiago Manrique de Lara. At ang binigay na title sa kanya ay Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. So, 14 years siyang nanatili sa Cavite.
Ngayon, ipinagdiriwang sa Naga ang kapistahan ng Nuestra Señora de Peña Francia. Pero bago po dumating sa Naga ang debosyon, dito muna sa Cavite. Batay po sa pangalan ng Saysaya, meron isang pamilya Kastila na natitirahan sa Cavite Puerto. Meron silang isang anak ng pangalan ni Miguel Robles de Covarrubias. Ang kanilang anak ng maliit pa ay karoon ng sakit. At itong magulang dahil sa sakay devoto ng mahal na Birhen ng Peña Francia, nangako sila na kung gagaling ang kalangkala, magpapatayo sila ng simbahan. Gumaling ang bata, nakalimutan ng mga magulang ang kanilang pangako. Ang bata ay pumasok sa seminaryo ng Santo Tomas at siya'y naging pari. Noong siya'y malapit ang maordanan, si Bishop Andres de Gonzales ng Nueva Cáceres o yung Naga ay nanghihingi ng mga volunteers na pare para magtrabaho sa Naga. Kulang na kulang sila sa mga pare mo. Isa sa nag-volunteer ay si Father Miguel Robles de Covarrubias. Nung siya'y naroon na, siya'y naging private secretary ng Obispo at the same time ay naging Vicar General. Doon niya tinupad ang pangako ng kanyang mga magulang. Nagpagawa siya ng imahe ng Nuestra Señora de Peña Francia at kaya itinayo ang isang simbahan na ngayon ang tawag ay Santuario de Nuestra Señora de Peña Francia. So, yun pong imahe ng Birhen ay pinagawa ni Father Miguel Robles de Covarrubias. Kaya, masasabi po natin na yung devotion ng mga Bicolano is a very big devotion kasi it's the whole Bicol region. Pero ang unang himala yun dito sa Cavite, Naga. So, dahil sa matigas na demosyon, ang Cavite ay tinawag na Tierra de Maria Santísima. At lalo itong sumiti sa makunos na gabi ng 1667, batay sa kalalang kasaysayan, ang mahal na Birhen ay nagpakita sa isang sundalong Kastila doon sa may Puerto. Kinabukasan, natagpuan ng mga trabahador ng Cavite Arsenal at mga mangingisda na may lumulupang-lupang na larawan ng Birhen. Nung ito'y dinala sa parokya dahil sa ang pura paroko ay Kastila, na-recognize ang ito ang title Nuestra Señora de la Soledad because it was a very famous devotion sa Espanya noong mga 16th century. Then, maraming himala ang naganap. Maraming favors ang naranggap ng mga tao. Kaya, ninarapat nila na magpatayo ng sariling simbahan ng Mahal na Birhen malapit sa may Portamaga. Yung Portamaga po ay yung gate entrance to the walled town of Cavite. So, yung pong Mahal na Birhen, doon inilugtok noong April 12, 1692. At mula noon hanggang 1941, December 10 and 1941, iyon ang naging damana ng Mahal na Birhen. Naging very popular po yung devotion na yung mga kanunod lalawigan, mga taga-Maynila, nagpipilgrimage doon. Sa katunayan, batay po sa report ng Philippine Tribune noong mga 1930s, thousands and thousands of pilgrims made a pilgrimage to the shrine of the Birhen de la Soledad. So ito po ay kinilala bilang patrona ng lalawigan ng Cavite. Lalo na noong panahon ni Gobernador, politiko-military Gobernador Juan Salcedo y Martilla de los Ríos. Batay po sa pala ng kasaysayan, noong 1882 nagkaroon ng malawakang cholera epidemic. Kahit ang gobernador ay nagkasakit na rin. At ang Mahal na Birhen ay nagpakita sa gobernador sa anyo ng isang matandang babae na nakikiusap na ipagdiwang ng bubringal ang kanyang kapistahan at bumupa ang cholera epidemic. Ang gobernador umawag agad sa takanasang mapaalis yung babae kasi oras ng siesta. So nung hapon na maganda ng pakiramdam ng gobernador, siya ay nagtungo sa simbahan ng Mahal na Birhen as his custom. Tapos, yung 5 coins na ibinigay niya sa matanda bilang limos, natakpan niya sa harapan ng altar ng Mahal na Birhen.
So kaya napagtanto na it must be the Virgin herself. That was the start of the provincial celebration ng Kapistahan ng Malawigan. Batay po sa description na lahat ng tao sa buong Cavite ay nagpa-participate sa pagdiriwang ng Kapistahan ng Malawigan. Ito po ay isang napakalaking kapistahan. So, yan po ang dahilan kung bakit ang Cavite ay bigyan din ng tanuli na Tierra de Maria Santísima. Now, tingnan naman natin yung Cavite clergy. Alam niyo po nung araw, marami ang naniniwala na mga paring Pilipino ay hindi karapat-dapat sa mga paring. Kasi ang tingin sa ating mga Kastilano, we are of inferior race. Kaya lang, marami rin yung mga sumupot ng mga paring Pilipino at mga Caviteño noong mga panahon yun. So, sample po, ang ibig sabihin ko ng video ay Bachiller Dog, yan po yung title ng mga pari ng araw. Ignacio Gregorio de Manizales, taga San Roque, Cavite. Siya po ay naging isa sa mga titlers o yung voice choir ng exiled Prime Minister ng Spain, si Don Fernando de Valenzuela, Marquez de San Bartolome de los Angeles. Ito pong Prime Minister na ito ay nagkaroon ng intriga sa Court of Madrid. So, ipinatapon siya sa kanilang puerto. Pero dahil sa siya ay yung noble blood, hindi naman siya itinuring noon na bilang isang prisoner. Kaya doon sa kanyang bahay, meron siya sa Little Chapel, nagbuo siya ng voice choir, at kung balik na ang kanyang exile, pinarapat niya na yung miyembro ng witness ay nandito sa Espanya upang pag-aralin. So, sinundo siya ng isang gayon. Siyempre, hindi po na rin ang kanyang travel, dadaan pa sila sa Mexico. Unfortunately, yung Prime Minister nasipa ng kabayo doon sa Mexico, namatay. Yung mga witness na iwan na walang guardian, kaya sila inapo ng mga Agustinians. Kung ano man ang nangyari ko sa mga ibang witness, wala po tayong alam. Pero meron isa, si Gregorio Ignacio de Manizales, siya'y nanatili sa konvento ng mga Agustinians at naging seminarista. So, nung dumating doon sa Mexico si Archbishop Diego Camacho, siya po yung father of the Filipino Diocesan Priest. Nakahanap siya ng interpreter para siya ay pupunta sa Pilipinas para maging arsobispo ng Maynila. So, binigay siya ng mga paring Agustino si Ignacio de Manizales. Noong 1699, siya po inordinan bilang pari sa Manila. Naging private secretary at interpreter ng arsobispo. At yun po, mataas na posisyon at that time for a Filipino. Si Ignacio de Manizales po ay isang mestizong Inche Pilipino, nanay niya Pilipina. Nung si Archbishop Diego Camacho ay bumalik sa Espanya, si Father Ignacio Gregorio de Manizales ay pumasok sa kongregasyon o orden ng mga Agustinian. He became the first Filipino Chinese mestizo na naging misyonero sa China. Marami siyang mga aklat na sinulat. Doon na rin siya namatay sa China. So, isa pa rin po ay si Father Miguel Robles de Covarrubias. Bagamat siya po ay ng Spanish lineage, pero siya po ay secular. Si Juan de Capistrano naging priest sa Kristal sa katedral ng Cebu. Siya po ay dinidescribe bilang isang virtuous at meditative na pari. Si Juan Martin ay sabi dito, un cura devoto, very devout na pari. At si Father Juan Garcia, un cura muy inteligente y un poeta. Si Father Andres Pascual, naundinan mo 1721, siya naging private secretary at chief notary ni Bishop Sebastian Coronda, auxiliary bishop and ecclesiastical governor of Cebu. So, makita natin mo na yung mga Pilipino ay nagkaroon ng mataas na posisyon.
later ay yung ating kinikilala si Father Mariano Gomez de Los Angeles, naging kura paroko ng Bacoor for 47 years, Vicar Foreign ng Cavite Province. At batay po sa parang kasasaya, he was a very conscientious Vicar Foreign. Talagang chinecheck na yung mga parokya at kahit mga paring Kastila, ginagalitan niya pag nag-overspending. Fortunately, siya ay nainawit sa Gumbusa. Kaya siya pinatay noong February 17, 1872 sa Luneta, Carote. Isa pa rin po na notable na pare dito sa Cavite ay si Padre Modesto de Castro. Siya po isang banal at masikasik na pare. Sa writer, siya ang sumulat ng kaula ng Filipino Nobel na ang title ay Ang Pagsusulatan ni Urbana at Felisa. Doon niya tinapos ang kanyang nobela sa konvento ng Nain. At ito po ay naging isang masasabi natin pangunahing guide kasi po ito sa etiquette book. Naging pangunahing guide para sa etiquette mula po noong 1864 hanggang mga 1940s. Ito po ay ginagamit na akla. Then, ang mga praile, bagaman ang pangunahing nilang misyon ay magpahayag ng mabuting balita, pero sila rin ay nagmay-ari ng mga asyenda. Ang dahilan, sabi nila, to support the various apostolates, ministries, and the various houses of the religious congregation. So, halimbawa po, ang mga paring, ano ba yung naging benefits ng mga royal asyenda? Una, dinevelop nila yung mga malawak na lupain for agriculture. Gumawa sila ng infrastructure katulad ng Casa Asyenda. Yung kamarin ay yung pong imbakan ng mga products. Gumawa rin sila ng mga dams. Hanggang sa ngayon po yung mga dams na yan ay pinapakinabangan pa natin. Except that most of the agricultural na-convert na para maging subdivision. Kaya ngayon, dekorasyon na lang yung mga dams. Mga kamil, mga tulay, katulad nito yung Puente de Isabela Segunda, yung sa Imos, hanggang ngayon ay nagagamit pa rin yan. Nag-introduce sila ng mga bagong mga crops at agricultural technologies. Ang negative effect, nagkaroon din mga injustice at unfair labor practice. Mga land disputes kasi marami sa mga asyente pinili ng mga praile, pero meron din sila mga ilang bahagi na ina-appropriate nila sa sarili. Naging cause of problem. Isa rin sa dahilan ng pagtaas ng turisamismo dito sa Cavite ay dahil sa yung mga Caviteño na ayaw pa sa ilalim sa kapangyarihan ng mga praile, sila ay nagpago sa mga bundok at mga grupa naging tulisan. Isa rin ito sa naging cause ng Philippine Revolution. Yung mga land disputes, dahil dyan, sila ay nagkaroon ng support sa revolution. So, sino-sino itong nagka-acquire ng mga asyenda? Mga Jesuits, nagkaroon sila asyenda sa Silab, Carmona, Indal, at Nahi. Yung mga Agustinian Recollets, sila yung meron pinakamalaking properties dito sa Cavite. Nagsimula sila mag-acquire sa Bacoor, asyenda de Santa Cruz, noong November 4, 1666. Ito po ay donation ng isang mayaman pamilya. Yung asyenda sa San Juan del Rio, sa may Binagayan, Kawi at Imus, binili nila noong January 18, 1686. Yung asyenda de Bagong Bayan, binili nila noong October 3, 1690. Later on, yung mga asyenda ng mga Recoletos ay kanilang reconstitute, dalawa na lang ang naging pangalan. Asyenda de San Nicolas de Tolentino, lahat ng lupain na sakop ng Bacoor, at Asyenda de Imus, na sumasakop sa mga lupain ng buong Imus at Dasmariñas. Yung mga Agustinians, nagkaroon din sila ng asyenda dito sa Cavite. Yung Asyenda de Santa Cruz de Malabon ng Bansa noong 1727. Then eventually,
na binili nila yung Hacienda de San Francisco de Malamon noong 1886. Yung mga Dominico, nagkaroon din sila ng mga Hacienda dito. Yung dating pag-aari mga Agustinians, nabili ng mga Dominicans, Hacienda de Santa Cruz de Malamon noong 1761. Ang Hacienda de San Isidro Labrador de Naik, nabili nila ng 1831. At meron din silang Hacienda maliit sa Noveleta, Hacienda de Santa Rosa. Kahit yung Congregación de San Juan de Dios, nagkaroon sila ng Rancheria de Quinto. Ito ang nagsusuporta sa kanilang ospital sa kanilang puerto. Yung mga Hacienda ng Dominicans, ito ang nagsupport sa Universidad de Santo Tomas. Yung sa mga Recoletos, ito ang nagsuporta ng kanilang mga seminaryo sa Espanya at yung kanilang mga houses sa Espanya. So, yung lahat po ng Hacienda ng mga Jesuits, kinumpis ka ng gobyerno nung sila'y patalsili noong 1768. Yung mga Hacienda naman ng mga Recoletos at mga Dominicans at Agustinians, matapos ang revolusyon, pinili ng mga Amerikano noong 1903 to pacify the Filipinos. Kasi matapos din ng American government ng mga private Hacienda, yung iba ipinamahagi sa mga revolusyonaryo para tumahimik na. So yan ang dahilan kung bakit maraming kumain ng mga Aguinaldo, ang mga Trias, at yung iba pang mga revolusyonaryo kasi para tumahimik na sila, binigay sa kanila. Yung iba naman, pinabili ng mga Amerikano. So, noong panahon ng revolusyon, ano ba ang nangyari sa mga Kabiteño? Bagamat ang mga Kabiteño ay laban sa mga Friday, but they were not completely against the Catholic Church. Sa katunayan, batay ko sa pala ni Don Telesforo Canseco, yung mayordomo ng mga Dominico sa kanilang Hacienda sa Naik. Ito po ay hindi bias kasi si Telesforo Canseco naka-Friday. Pero sa kanyang observation, sabi niya, religious progress of the faithful did not falter. Instead, they became more devout. Katipuneros and revolutionary leaders attended and served during masses and devotional acts in different parishes. Revolutionary leaders admonished the people to live a good moral life for the success of the revolution. Kasi para sa nila, pag naging moral ng mga tao, matatalo sila sa laman. General Mariano Alvarez of Noveleta ordered, siya po yung presidente ng ibang faction. He ordered the exposition of the Blessed Sacrament during military battles. Si Diego Mojica sumulat ng novenas para ng mga Virgen for the success of the revolution. Kahit po nagdidigma na, nagdiriwang pa rin sila ng mga fiesta ng mga patron. Sa katunayan ng November 8, 1896, kapulan na nakakarihan, nagkaroon ng fiesta ng Virgen de la Soledad sa General Trias. At lahat ng mga bayan-bayan na napalaya ng mga Pilipinero ay nag-participate. Batay po sa description, habang kinakain ng mga Kastila ang Noveleta at Rosario, dinig ang putok ng kanyon sa General Trias. At ito'y itinuri nila bilang kontribusyon ng mga Kastila sa kasayahan. Sa Kritis, kanyon. Then, they were also asked to pray the Rosary daily. At ang pinakamaganda po sa lahat, yung mga Pilipino revolusyonaryo, ipinagpapamisa nila ang lahat ng mga namatay sa revolusyon, whether Filipino o Kastila. Kaya sabi ko sa remarka sa kata, yung mga Kastila kaya, ipinagdarasal din yung mga kaaway. So, pakita natin yung religious na attitude ng mga Kabiteño at that time. Then, yung mga pare, ano nangyari sa mga pare ng panahon ng revolusyon? Una, dahil po sa pagkakapatay kay Father Mariano Gomez, maraming mga pareng Pilipino ang naging nationalistic. Isa na doon ay si Father Manuel Trias y Gomez. Siya po ay pamangkin ni Father Mariano Gomez. Ang nanay niya si Doña Dolores Gomez, ang napakasawa Jose Trias,
ng General Trias. Kaya si Father Manuel Gomez Adrias ay naging very active during the revolution. Sa katunayan, there were times na siya ang nagkoconduct ng meeting ng mga revolutionary. At siya po ay uncle ni General Mariano Trias. Si Father Ezequiel del Rosario, Parish Priest Ternato, na siya nagbibigay ng mga homilies to support the revolution. At sabi nila, ang revolution was a holy war that the Filipinos should fight. Tapos si Father Blas Reyes from Calidad, nangkampanya rin siya for the success of the revolution. Si Father Cornelio Ignacio ng Bacoor, siya po na-elect bilang presidente eklesyastiko ng mga pari dito sa Cavite. Si Father Fruto Pirona, kapatid ni General Candido at Emiliano Tria Pirona ng Kawit, naging very supportive din para sa revolusyon. Si Father Simon Villafranca, ang naging active parish priest ng Tansa, ang nag-anyaya kay General Emilio Aguinaldo para lumanumpa sa kumbento ng Tansa noong March 23, 1897. Ngayon, hindi rin po pahuhuli ang mga kababaihan. Marami rin po ang mga kinilala ng mga kabitenyang ng Madre. Isa si Mother Hipólita Otero, taga Cavite Puerto. Siya ay naging mayora ng Laterio de la Compañía between 1845 to 1850, yung ngayon yung RDL Sisters. Si Mother Aniseta de la Santissima Trinidad, taga Imus, naging mayora ng Laterio de San Sebastian from 1845 to 1857. Siya po ay, at ito po ay yung tinatawag natin ng Agustina Recollet Sisters. Si Mother Prudencia del Pilar ng San Roque, naging mayora din ng Laterio de San Sebastian 1893 to 1922. Si Sor Regina del Inmaculado Corazon de Maria, taga-Tansa. Pumasok siya bilang madre ng Dominican Laterio de Santa Catalina. Siya po ay naasal sa China doon sa Puchao noong 1881 hanggang 1882. Siya rin ang nagtatag ng Asilio de Santa Infancia de Cambello sa China noong 1890. Si Sor Josefa de San Andres ng San Roque, of the same congregation, siya ay nagtatag ng Asilio de Santa Catalina de Ampoa noong 1889. Gayon din ang Asilio de Santa Infancia de Ampoa doon sa Taiwan noong 1904. Si Mother Liberada Pamela ng General Trias at si Mother Ana Bautista ng Imus, sila po yung mga first Filipina Canossian sisters who entered the Canossian congregation in Hong Kong noong 1890. Si Sor Cecilia Salgado ng Mendez ay naging misyonera sa China. Kasama siya sa in-expel ng mga komunista during the revolution sa China. Mga early lay leaders, kawan ng palang lay leaders sa Cavite ay nabuhay mga 1600s. Si Diego Magsangka, siya po isang Katalonan, yung paring Tagalog, na convert ng mga Jesuita. Siya ay naging masigasig ng katikista. Siya rin po ay prayer leader at marami ang mga taga-silang na kanyang natulungan lumapit sa pananampalataya. Bagamat siya ay bulag, pero naging very active sa parokya. Kalako niya ni Father Pedro Chirino ng mga Jesuita. Si Don Pascual Bautista ng Cavite Puerto, siyang nagtatag ng Cofradia de Nuestro Padre Jesus Nazareno doon sa simbahan sa Monica noong 1709. Si Epigenia Oxy, ito po ang kahanga-hanga kasi siya isang layman taga Magallanes. Noong po 1897, gawahan ng pari ang Magallanes. For more than 50 years, walang pari ang Magallanes. Pumunta lang din ang pari pang fiesta. Pero nanatili ang pananampalatayang Katoliko dahil kay Epigenia Oxy. Siya po ay isang katekista. Siya po ay namumulo rin sa pagdarasal. Hindi pa po sunod ng Bible service. So, rosaryo lang. At siya po ay nagtatag ng
apostolado ng panalangin doon sa Magallanes. Siya rin ang nag-donate ng lupa na kinatatayuan ngayon ng simbahan at ng simenteryo katoliko sa Magallanes. Then si Ian Felipe at Jose Luis, sila po ay mga organista ng parokya ng San Pedro for so many years. Si Ian Felipe at Jose Luis nagsimulang mag-serve sa simbahan ng panahon ng Kastila hanggang panahon ng gera. Sila po ay nagsiserve sa simbahan. Si Joaquin Lucas, ang lahi niya taga Cavite Puerto. Siya naman ang nagdala ng Legion of Mary sa mga Latin American countries at sa mga bansa dito sa Asia. Marami pa po yung mga lay leaders na pwede natin mabanggit, kaya lang hahaba po tayo. So, ano yung mga samahan pansimbahan dito sa Cavite noong panahon ng Kastila? Cofradía del Santísimo Sacramento de las Benditas Almas del Purgatorio, natatag noong April 24, 1741. Cofradía de Nuestra Señora de Anunciata, natatag po ito sa Silang at sa Indang. Cofradía de Nuestro Padre Jesus Nazareno, sa Cavite Puerto, ito natatag ng 1709, sa San Roque noong March 1726. Cofradía de la Preciosa Sangre de Cristo y de San Telmo, ito po'y natatag sa simbahan ng San Telmo noong March 22, 1656. Ang Cofradía del Rosario, natatag sa simbahan ng San Telmo noong 1690, at ito po'y natatag sa maraming parokya dito sa Cavite. Sa katunayan, ang Bacoor ay meron pong dating Cofradía de Nuestra Señora de Rosario. Yan siguro sa kanila kung bakit meron natin niya sa devotion dito sa Santo Rosario. Ang apostolado ng panalangin o apostolado de la Oración, unang natatag dito sa Bacoor noong 1875. Yan ang pinakamatandang unit o chapter ng apostolado ng panalangin dito sa Cavite. Dito po sa Bacoor yan natatag. Ang simbahan ay involved sa mga social services. So, hospital. Yung Hospital del Espiritu Santo, 1591. Hospital de San Mateo, 1642. Hospital de Nuestra Señora de los Dolores de Cagacao, noong 1875. Nagkaroon din po ng mga paaralan ang simbahan noong panahon ng Kastila. Ang Kolehiyo de Cavite ng mga Jesuita noong 1637. Noong 1794, meron po siyang na parochial school dito sa Cavite. Hindi ko lang alam kung ano ang pangalan ng parochial school dito. Then, yung Colegio de la Sagrada Familia ay tinatak ng mga Ihas de Caridad noong 1890. Colegio de Santa Monica, tinatak ng mga Agustina Recollect Systems. Mga Caviteño, Obispo, si Bishop Leopoldo Arcalia, naging auxiliary bishop sa Malolos. Bishop Godofredo Pedernal, naging bishop sa Morongan. Bishop Cirilo Almario Jr., naging bishop sa Malolos. Bishop Teodoro Buhay, taga Bacoor, naging auxiliary bishop sa Manila. Bishop Pedro Arrigo, naging obispo sa Puerto Princesa. Archbishop Rolando Triaterona, archobispo ng Nueva Cáceres, at meron pong dalawang obispo na ang kanilang iba dito sa Cavite. Si Archbishop Jose Maria Guayco ng Haro, yung nanay niya ay taga-Laing Lopez ang apelido. Tapos si Bishop Cesar Maria Guerrero, yung kanyang lola ay taga-Cavite. So, siyempre, si Archbishop at ay Cardinal Luis Antonio Tangre. Ayan din natin kailangan describe. So yung mga Bishop of Imus, una naging obispo si Bishop Artemio Casas. Ang kanyang naging organizational stage ng diocese. Then sumunod si Bishop Felix Perez, ang pinakamatagal na obispo ng Cavite, 23 years. Siya ang nagtatag ng ating mga seminaryo, Nuestra Señora del Pilar at tahanan ng mga pastor. Siya rin po ang nagsimulang mag-implement
ng mga decrees ng Second Vatican Council. Siya rin po ang nagpasimula na ang mga paring Caviteño ay magkaroon ng social consciousness at iba pa mga formation. Then, si Bishop Manuel Sobrevillaz, siya pa mismo natin yung nagkaroon ng Diocesan Pastoral Assembly. At si Bishop Luis Antonio Tate was during his time when yung result ng Diocesan Pastoral Assembly ay naging Diocesan Pastoral Priorities for Evangelization. During his time, there were 65 parishes at 10 vicariates. Ang sumunod, si Bishop Ray. Dito ngayon. So, wala po. Mula po sa 65 na parokya, naging 91 parishes. Sa panahon ng Bishop Ray, nagkaroon ng mas maraming formation ang mga pare. Isa na yung tinatawag na 555. Ito sa kombinasyon. Then, siya rin po, nung panahon niya natayo, yung dalawang rosaryo ng seminaryo sa OLP, yung gym ng OLP na maliit namin na gamit, pag-ibig na Diocesan Gathering. Siya rin po yung panahon niya nung natayo, yung ibigan ng mga pare at yung ating simbahan doon sa Ibalik Pagasi sa Inuso. Yung panahon niya rin nagkaroon ng katuparan ang pangarap ni Bishop Perez na magkaroon ng Casa del Clero, yung pahingahan ng mga pastor doon po sa Tagaytay. Ito pong panahon ni Bishop Ray ay ito yung panahon na ang daming nangyari dito sa aming diocese. Hindi ko na po sasabihin kasi mahaba. So, meron din po tayong mga shrines. Noong panahon po ni Bishop Bishop Sobrevillaz, yung Covenant Shrine sa Cavite ay natatag ang Diocesan Shrine of the Immaculate Conception ng Nahi. Nauna po dyan yung National Shrine ng Nazaret. Kaya hindi pa pala ito officially recognized. Ito lang panahon ng pandemic, ito na recognized ng CBCP. So panahon na rin ng Bishop Ray. Noong panahon ni Bishop Ray, ay anim na shrine. Bakit ito? Kasi noong panahon niya kinilala ang Nazaret bilang national shrine. Tapos, yung Diocesan Shrine ni San Agustin sa Tansan, Diocesan Shrine Nuestra Señora de la Soledad de Portamares sa San Roque, Cavite, Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora de Pilar sa Cruz, Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora de Candelaria in Silao, Diocesan Shrine and Parish of Most Holy Rosary sa Rosario, at ang kawilan ng Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima sa Binamaya. Yan po ay lahat namin ngayon ng panahon ni Bishop Ray. So, ang huli, para lang po ilang datos ulit, sa ngayon, anong status ng simbahan sa Cavite? Nauna, ang population ng Cavite lumobo na. Naging 4,344,829. Yan po ay batay sa census ng CBCP no 2023-2024. So, hindi pa yung ngayon, hindi pa nagagawa yung election, wala lang siya. Then, ang Catholic population ng Cavite, 3,150,900. Ang parishes, 91. Vicariates, 30. Ang episcopal districts, 4. Diocesan priests, more or less, mga 130. Pero, may mga namatay. Huwag lang kasi ito sa directory. Then, ang religious priests working in the diocese, 26. Religious houses for men, 30. Religious houses for women, 73.
25 ang parochial school, 27 ang congregational school, 13 ang seminaries, 2 Catholic hospitals. So, yan po yung naging development after more than 60 years na nakakatakan ng Diocese of Imus. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Father Weir. Tunay po na napakayaman ng kasaysayan ng simbahan at pananampalataya dito po sa Diocese ng Imus. Na patuloy po na pinapalalim sa kasalukuyang panahon. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang video message ng Chairman ng Episcopal Commission on the Laity at kasalukuyang obispo ng Diocese ng Dipolog, Most Reverend Severo Caeman.